Hi guys! Hello sa inyo lahat! Kumusta kayo? Welcome back ulit sa ating channel. So kakatapos lang natin sa ating trabaho. Ayan si Jeff po, busy sa pagdadrive. So ang ganda na ng panahon dito guys sa may amin. Huwag sanang mausog. It's currently -2. Ayan, so malapit na ang magandang panahon. Good for walking na. So medyo na traffic tayo dito guys kasi merong 4-way stop dun sa may unahan. Traffic na to, no? Ano pa yung sa EDSA? Diba? Ayan, no? So, dito na kami guys. Ito yung vlogger ko, oh. Yes, vlogger. So, may titingnan lang kami dito guys sa Crazy Beans. Dito siya located sa may north end part ng city. Malapit din dito yung Costco, di ba? Sa may unahang part. Pero yung way ba, malapit. Something road. Lumabas na kami guys kasi wala masyadong doon. Mabibili. Simut. Kasi I think tuwing Saturday sila nagre-replenish ng stocks from Amazon. Di ba mga Amazons yan? Binabalik. Pero dati, no? Oo. Stock yan eh. Kahit ganito na eh. Ang laki ng nila, no? Hi, what can I get for you? Hi, can I order 2 Whopper meal? With cheese? Yes, please. 2 large fries. Upper meals with cheese and both with large fries. Yep. And what else you drink? And Diet Coke. Anything else? Large or medium? Just a medium. Sorry? And medium. Medium? Yep. Okay. And chicken nuggets, please. Nice beef nuggets, any sauce? Honey garlic, do you have? Honey mustard. Okay, that's fine. Check your window, please. Okay, thank you. You're welcome. Taray, galing mag-English ah. So, bumili lang kami guys ng aming dinner for today. Diba? Crave si Chris ng burger eh. Maiba lang. So, yung araw dito guys, mag-alas 5 na. Feeling mo parang alas 3 pa lang. Tapos lumalabas na yung mga aurora sightings, northern lights, 'di ba? No. Kagabi meron na eh. Ha? Sa atin. Yung isang linggo nga kaso hindi ko makita sa may sa may bahay natin.
So, may mga nagtatanong sa inyo guys kung sapat daw ba yung $14 per an hour na minimum wage dito sa Saskatchewan. Kasi nakagawa na rin tayo ng vlog guys, I think last year, about sa dating minimum wage dito sa Saskatchewan, which was $13 per an hour. So, marami nagko-comment dun guys na, tawag dito, kung sapat daw ba yun. So, take note guys na yung $14 na minimum wage per an hour ay nag-take effect yan last October 1st, 2023. And then, this coming October 1st, 2024, tataas ulit ang minimum wage natin from $14 to $15 per an hour. So, kung nag-wonder naman kayo guys kung ano ang minimum wages from other provinces, ilalagay din natin yung screenshot dito para magkaroon kayo ng idea. So, yung guys, doon sa tanong na kung sapat daw ba yung $14 per an hour na minimum wage dito sa Saskatchewan, I feel like it's not one size fits all. Kasi syempre guys, iba-iba tayo ng situation sa buhay. And nakadepende rin kasi yan sa kung magkano yung makukuha yung accommodation dito sa Saskatchewan. Pero para na magkaroon kayo ng idea guys, bibigyan ko kayo ng sample computation ng isang minimum wage earner na salary dito. Take note guys na hindi naman to yung actual salary talaga. Kumbaga, gumamit lang tayo ng software para ma-present sa inyo kung magkano ba approximately ang sinasahod ng isang minimum wage earner dito sa Saskatchewan ng isang bi-weekly. So, base dito sa ating computation guys, ang gross income ng isang bi-weekly na minimum wage earner ay 1,120 Canadian dollars. Tapos, kapag minus na lahat ng mga taxes na normally dinededuct dito kasi mandatory to, and yung CPP deduction, yung sa pension, and then sa EI, ang lumalabas na lang na net pay ay 787 Canadian dollars. So, yung tanong na sapat o hindi sapat guys ay talagang nakadepende sa isang personal situation ng isang tao. Kung for example, yung isang TFW dumating dito as solo lang muna, hindi niya muna kasama yung immediate family members niya, pwede siya makakuha ng isang single na room lang na yung bayad doon ay kasama na yung mga utilities. Kasi normally naman guys, kasama naman sa utilities kapag room lang ang rerentahan mo. Kasi ganun din yung nangyari sa akin when I was sa TFW before. And yun nga, naikwento ko na to dati na nag-start ako na minimum wage earner and then ang sahod ko noon ay nasa 10.25 per an hour or 10.30 per an hour back then. Syempre guys, yung cost of living naman dati talagang manageable naman talaga. Mura pa yung mga bilihin noon. Unlike kasi ngayon na talagang ang mamahal na ng bilihin, 'di ba? Hindi ko ina-exaggerate guys ha. Syempre, dito rin naman tayo nakatira. Nakita namin kung gaano nakamahal yung mga binibili namin before, 'di ba? So talagang nakadepende lang talaga sa personal situation nga ng isang tao para masabi na sapat ba o hindi sapat yung $14 per an hour na minimum wage. And dito sa Saskatchewan guys, dalawang taxes ang binabayaran natin whenever we purchase goods and services. We have provincial sales tax and goods and services tax, PST and GST. I think na-mention ko na rin yan sa ibang vlogs natin. So, yun nga guys, marami tayong taxes na binabayaran dito sa Canada. Kaya, para na rin sa kaalaman ng mga gusto na rin mag-migrate dito, gusto magtrabaho dito, at least aware kayo sa mga taxes na binabayaran natin. So, dun nga sa previous vlog pa natin guys about sa $13 minimum wage per an hour, may nag-comment din doon isang kababayan natin na taga UAE and tinatanong niya kung okay lang bang iwan niya yung malaki na niyang sahod sa UAE and ipagpalit dito sa Canada. So, I would say guys, kung ako ang tatanungin, depende kasi yun sa purpose nyo sa pag-migrate dito sa Canada. Ano ba yung goal nyo? Goal nyo bang ma-PR? Goal nyo bang parang dalhin yung family nyo dito? So guys, sa mga kababayan natin nandito sa Canada, pwede kayo mag-comment down below para mabigyan din natin ng parang knowledge ng ibang kababayan natin na gustong mag-Canada din. And yun nga, kung may questions pa kayo, mag-comment down below na lang din. And please like and subscribe sa mga hindi po nakasubscribe. And thank you so much po sa lahat ng nanonood, sumusuporta, sa mga nagla-like, nagko-comment, and then
nagsasubscribe. Maraming salamat po. So hanggang dito na lang po itong vlog na to guys. We'll be seeing you po sa aming next vlog. Bye!